Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag tumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang Iloilo Morning. Sa ngalan sa inyo regular nga alagad, Janelle Baclan. Talos kita sa buong aga. Ang inyo alagad, Joseph Paul Noblesa Taros. Kamusta ang aga sa aton ng mga kabyanan? Tagpalamati naton sa radyo kag sa Facebook. Ni oras nakapamahaw ng kalabanan sa aton. Para na sa ilang mga tagsa ka opisina. Masako na. Makag-excited naman kiti. Biyernes na. Looking forward sa weekend. Makarelax mo na. After sang pilakadlaw nga pagtrabaho. After sang pilaman ka mga buluhaton. Makapulo pa huway ng kalabanan sa aton. Sa aton nga pagpangalagad. Suryahan tayo ining bino do boxing gloves na laling kulang. Alin pa ni sa alin kahapon, no? Na binailuhan na isang pahayag sa tunga na day Mayor Raisa Treñas kag nay Congresswoman Jamjam Maronda. Kag nagpagwa man sa statement si former Mayor Jerry Treñas. Katunga ini no sang mga issue sang flood control. Ang bintaha lang sa sining nagakatabo kay ang issue sa flood control project maistoryahan, aware ang aton nga mga kabyanan kag sila mismo mangin mabinantayon sa tagsa nila kaluka. Kadami nami pamatian mga dapat manabat kuno gani kay President Ferdinand Marcos dapat gid manabat. Hindi pwedeng pabayaan lang ining mga palpak nga mga proyekto. Sana pag-inspect sang presidente diri no sang nagligad nga bulan gitawag ni gani nga palpak kag delayed ang pila ka mga proyekto. Dili nag-inspect gani siya sa isa ka flood control project sa San Isidro Haro, Iloilo City. Magsiling ka nga palpak meaning may problema. Yang lain pagid kiti delayed pagid. Palpak na delayed pa. Mayo lang gani na yung muna no kay sa iban gani nga lugar mas lala pagid.
ghost project. May gidya sang proyekto. Muto nga ti kikid ng presidente sa panibagong liderato sa Department of Public Works and Highways nagapati kita nga madamo gid sang masampulan sa sining mga issue. Kami ni after sa flood control project, tutukan man ang infrastructure projects. Kag sa ibang pagit naton nga balita, good news. Sa imo Wala nalabutan sa 48 oras na dakpan ang suspect paglaway sa robbery hold-up nakatulog sa SM City, Iloilo. ay Inday Nakatawag kita kay Colonel Kim Ligada kagabi, Tugan ko sa imo nalipa ang City Director sa Iloilo City Police Office, kay iyaging confirm nga nadakpan ang suspect. Ay Kay magaserbi ni nga paandam sa mga kauturan ta Hugahan kayo nga kung Ang imo nga supat gubra ka mo sa kalainan, malasig ka mo nga madakpan. Kiti may nagpamangkot gani kay Colonel Ligada no, sa mga katapos ng media ti butang ta ordinaryo abi nga tawo ang nagpangayo sang bulig. Galing Amo man ni bala kadasig ang pagdakop sa suspect. Balya, yes, of course. Ina bangod, wala sang ginapili ang pulis ta. Wala sang ginapili sa pag-responde. Why sila sang special treatment kay ginatag. Dira gid dapat ma-realize ang aton nga mga kauturan. Hindi nagatrabaho ang aton nga mga PNP personnel. Miserable, nagkagatambong pa kita sa press conference ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan. Nagpagwa siya sang payag na post nato nina sa Facebook page ta nga dapat madakpan ang suspect sa sulod sa 48 oras. ang lawa Wala gani malabutan Nakatulog sang dugay mga siguro mga 30 hours abi Inday nadakpan ang suspect. nga tunay Tugan ko sa imo na Pero dapat may ubrahon gid yang mga malls. Ang mga security managers dapat mahimuon sila para nga ma-improve ang security sa ilang lugar. Dakat mata Ang SM ni imo ka gayon mata dapat mag-invest gid kamo sa gamit Malapor sila na high definition nga CCTV. Recommend ni retired Colonel Cornelio Salinas kahapon. Pwede damuon ang suga. Yeah Sa pagkabalo ko, dapat may responsibilidad. Giga mo nga i-secure man ng inyong mga mall goers. Sabi natin, dira sila nagabakal sa kinahanglan, nag-grocery sila. May mga transaksyon sila dira. Ay Kung hindi nyo sila ma-secure, Inday ano na lang. Siling man sang nanay Dire ka O mayugid nga nadagpan. Iti magserbi ni nga paandam sa iban pa dira. ay Iti may reward nga ihatag man ng alkalde sa syudad, Mayor Raisa Treñas. sa imo Sa Dakat mata gamot lang sa imo ka laban-laban ni sa nagtip. Ang mga su 3,000 nga reward. sila na ang dugan ko Inday Kag mga kabyanan, buman nga Setyembre, Gali na nagbukas na. Yeah Mga kabyanan, hindi lang paho sini ang ina-offer sa probinsya sa Guimaras. Basta Kilala na ganyang probinsya sa matamis nga paho, world class nga paho. ay Pero dapat hindi na pagkalimtan ang hashtag nila dira sa probinsya, mangoes and more. Mamo sa akon nga tunay Kay kadamo gid sang sarang ma-offer ang probinsya. Kag isa na mga kabyanan, ang dragon fruit. Ay dragon fruit festival no, na nag-umpisa kahapon, September 4. Gamot Mga lawig ini tugtog September 7, Domingo. ang imo nga su Kay watan gid pangunahan sa ila gobernador, Governor Lucille Nava. ay Pauntang pila ka mga updates na karon ay gali na kay Hope Torrechante. Yeah Sa mga kauturan ta nga nakatutok nagapamati, ano ang matugda ninyo no sa sining pagpinayluhan na isang pahayag sa mga city officials ta. No bala basi may masuggest kamo abi kay basahon ta diri sa aton nga pagpangalagan. Basta way lang sang mga pagpamuyayaw, mga vulgar nga comments basahon ta gid na diri sa aton nga pagpangalagan. sa imo pag-ibig ay si tutok ka ulo ang Sa mga traffic enforcers tayo, sa man kamayad-ayad gid nga ay
aga sa inyo. Inday, Hindi man basta-basta ang inyong trabaho. Init, ulan, paga mo. tugan ko sa imong nalipay. Saludo kita sa inyong pagsakripisyo man para sa atin. 41 minutos magaligad sa tagna ang alas 8 sa This Time Countdown Report ni Hope Torrechante sa selebrasyon sa Dragon Fruit Festival sa probinsya sa Guimaras. Kay galing ako ba? Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Hope, mayong aga. Yes, Paul, mayong aga sa mga tagpalamati nato, no? So liwat nga sa sentro, no, sang bulan sang Setyembre sa probinsya sang Guimaras ining mga dragon fruits, and kahapon sa opening sang Dragon Fruit Festival 2025 ini na ang ikaapat nga tuig, no, sang Dragon Fruit Festival nga do duag pink, no, ang Guimaras Provincial Capital Grounds kay napunan sa mga dragon fruits exhibits, no, mga pagkaon, mga disenyo nga gapakita, no, sa nga dragon fruit. So halin sa simple nga pagtililipon sa mga mangunguma sang una, Paul, no, nagdako na ang selebrasyon bilang isa ka atraksyon nga ginapadulungan sang libo-libo nga mga turista. So no, sa provincial government naka-contribute sang 22 million pesos nga income o kon kita, no, sa local economy sang Guimaras ang previous nga celebration sang Dragon Fruit Fest. So magluwas sa mangga, isa sa mga major nga produkto, no, sa province of Guimaras ining mga dragon fruits, and sa Subong may ara na sang 22 or more than 22 hectares nga kaumhan sa probinsya sa Guimaras ang napain, no, kung ginatamnan sang mga dragon fruits sa Silingani, no, sang Guimaras Provincial Capital. May ara sang nagligad nga staging sang Dragon Fruit Fest na kabalhag sang 14,497 visitors, no, sa bilog nga festivity sa Dragon Fruit Festival. So ang ining tourist arrival for the event naka-generate sang 22 million pesos nga tourism receipts, and ang revenue naman niya sa mga dragon fruit growers nga nag-join, no, sa weekend market o kon ang pagbaligya sa mga dragon fruits dira sa may Capitol Grounds, naglabot naman niya sa 725,109 sa direct sales. So nagapakita nga amat-amat, no, nga naging dako nga tourist attraction and tourist celebration, no, ining Dragon Fruit Fest sa province of Guimaras. So ang total dragon fruit post as of August 2025, no, sa ihibalo sang aton nga mga tagpalamati ara na sa 21,077 ang mga dragon fruit post, no, and ang annual production ara sa 8.87 or 8.86 tons sang dragon fruits annually, no, o kon kada tuig. And ang number of producers ara sa currently ang active, no, or members sang Dragon Fruit Growers Association sa Guimaras ara sa 38, no. But of course ang 38 mga small farmers, initial mga dragon fruit growers siling sang Iloilo or rather sa Guimaras Provincial Government, may mga dalagko pa yang mga growers nga wala naka-join, no, sa asosasyon. So gina-try account inatanan sa Guimaras Provincial Government. So lakip sa mga lauman, Paul, nga mga aktibidad amo nang weekend market nga sa karon bukas na, no, sa Provincial Capital Grounds. And dira ninyo makita ang mga preska, like ang mga gina-present or ginapakita natin sa aton nga Facebook Live, no? Ining mga preska nga mga dragon fruits
and also ang farm pick and pay kung sa diin pwede maka-experience nga nagapang-harvest o kung nagaani sa mga dragon fruits sa NJST kag Paquito Farms ang mga turista o kung mga bumalakal, and also kung gusto mo naman nga makatilaw sang lain-lain nga mga pagkaon nga ang main ingredient amo ang dragon fruit, mag-join ikaw sa Dragon Fruit Food Fest kung sa diin nahamtang ini no sa Pit Stop Hotel kag mga Diwa Resort and Spa. Of course may ara lang sang registration fee no, but ginpasalig man sang Guimaras Provincial Government nga mangin manami ang experience sa mga turista naton nga mag-join sa sini nga mga activity. And para sa mga ihibalo sa aton nga mga tagpalamati, ano bala mga produkto no nga mga byproducts nga human sa dragon fruit nga pwede nila mabakal sa province of Guimaras. Ining mga dragon fruit jam ang nakita naton sa screen, amo na ang dragon fruit wine naman na iyan no, may ara man sa pandesal jam, ang juice kag madamo pa. So kung curious ka mo, gusto nyo matilawan, magpadulong lang sa probinsya sang Guimaras kay may tiyempo pa no, nagbukas di kahapon, mag-end ini no sa weekend. And 15 minutes away lang, Paul, from Iloilo City. Ara ka na sa probinsya sang Guimaras. Hope abi mo bala damo gid sang nagapamangkot sa aton. Kiti ang Manggahan Festival may Mango Eat All You Can. Ti may nagapamangkot may ara man balang dragon fruit nga eat all you can. Pero naton iklaruhon tabalan mo sang nagligad na interview man si Congressman JC Ramanaba, hindi mo pwede i-eat all you can ang dragon fruit kay sigurado gid dugangan gid siguro ang mga restroom dira sa Kapitolyo Provincial kung in kaso. So amo nang pagpatag pero at least basibala nga mangita ka mo sa eat all you can, pero damo ka mo sang pwede gid katuan dira. Correct. Wala sang eat all you can literally, Paul, pero pwede gid sila yakabakal sa mga dragon fruit sa weekend market or ginatawag nila nga weekend market dira sa may Guimaras Provincial Capital Grounds. And hindi lang niya prutas ang mabakal nila. May pasta, may jam, may wine nga nakita naton, ginpa-flash naton sa screen kaina, no? Siling gani naton do nag-pink ang Provincial Capital Grounds kaya napunan sa mga disenyo sa dragon fruit no, and mga produkto out of the dragon fruit. Sa aton nga mga tagpalamati no, ano ba lang mga benepisyo kag dragon fruit? Rich ina sa antioxidants no, according sa aton nga provincial government, rich sa antioxidant no, good source sang fiber, naga-boost sang immunity, and of course naga-support sang heart health according ini sa studies. That's why nga very happy, very proud no ang provincial government sa pag-host sa Dragon Fruit Festival. So ang Dragon Fruit Festival, Paul, ang more sa Mangoes and More no nga tagline sa Guimaras Province. Ang manami sining Dragon Fruit Festival kay ang provincial government sa pagpamuno ni Governor Lucille Nava ginasuportahan kay ang potensyal ginalantaw pa sang probinsya kung hasta diin gid ang potensyal sang dragon fruit industry para ngati madamo pagid ang ma-encourage nga mga growers ngati i-develop pagid ang ilang farm dira. Hope. Yes. Ang interesting diri, Paul, kay ang tema subong nga tuig no, where flavors meet art. Kay hindi lang niya kumbaga prutas ang sentro sini no, but also ginapakita kung ano ka innovative, ang ano ka creative ang mga Guimaras non sa dragon fruits no. And ang ang unique diri kay may ara sang art contest kahapon nag-start ina no. Kung sa diin ang dragon fruit ginahimo as a coloring agent no sa art nga ginaubra sa mga kabataan. And of course aside sa dragon fruit hindi man pwede puro pink na lang no ang ginapinta. May other colors man out of the organic materials nga present dira sa province of Guimaras, like the turmeric no or ang kalawag, may aswete no
nga gingamit as a coloring material sa art contest sa mga kabataan. So dira ginapakita no kung ano ka creative ang mga Gimaras noon kag kung paano nila gina-promote no ang mga products nila. Ang dragon fruit gina-consider as one of the top high value crop no sa province of Guimaras. Nagapamangkot man Hope ang mga kauturan tagpila ang dragon fruit sa Dragon Fruit Festival sa probinsya if may ara kita data dira. Kada stall may ara sila sang kaugalingon man no nga mga presyohan na isang ilang nga mga dragon fruit products no, but ara sa mga may ara kita nga nakita dito nga stall nga baligya sang 175 pesos per kilo nga dragon fruit no. So pwede ina ninyo mabakal sa mga booth no dira sa may or exhibit nga nahamtang sa provincial capital grounds. So kapadulungan nyo lang dila, pilian nyo lang kung diin ang nahamutan nyo no nga mga dragon fruits dira sa capital grounds. Hope padabugid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Salamat Hope Torichante sa report sa pagbukas sining Dragon Fruit Festival. Nag-innovate pagid ang probinsya sa Guimaras no muning manami gid kay hindi lang ya weekend market ang ma-offer sang probinsya. May mga food fest na pwede gid kamo kakadto no sa mga lugar nga gina-mention ni Hope no. Kag ti sa mga gusto naman niya sang magkadto sa mga farm para nga ti sila mismo mag-harvest, pwede gid kamo kapakig-angot man sa provincial government sang Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nagdamo gid health benefits ang dragon fruit amo na nga Radyo Pilipinas. do mahal siya gawa kumpara sa iban nga prutas. Radyo Pilipinas. Pero sa mga nagapamangkot nga aula itolyukan ginsabat na ina sadto ni Congressman na JC Ramanaba. hindi gid pwede gid yang itolyukan sa dragon fruit kay siling niya kung may itolyukan sigurado dugangan gid ang mga restroom dira sa sa Capitol grounds ang probinsya sang Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 53 minutos magalikat sa takna nga alas 8 sa aga. Mga kabyanan ng iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Iloilo Morning. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Mr. Alan Defante sa studio, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betida. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patuloy
Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.